Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, pati po si Vice Ganda, bumibira na rin po, no. Tahimik pa rin po si Erich Sylvester Tulfo dito po sa mga bintang po sa kanya na nameke ng papeles. Aba, mukhang meron po siyang ano riyan, mukhang meron po siyang tinatawag nating idol pagdating po diyan, no, sa pagtahimik. Okay. Pag-uusapan din po natin, ito po yung tungkol po dito sa mga katwiran. Kasi napapahiya po itong BBM Fans Club na hindi po invited, no, si BBM. Ang dami pong kwento. Isa-isahin po natin yan. Nakesyo daw si Duterte. Alam nyo, huwag kayong gumawa ng kwento sa mga BBM Fans Club. Marunong pong mag-google yung mga tao, no? Hindi lang po mga vlogger ni Duterte yung marunong po na mag-research. Lahat na po ng tao ngayon na nakakanood ng YouTube, nakakanood ng Facebook, marunong magbukas ng computer, marunong pong mag-google yan. Kaya mahirap pong mambola ngayon, mahirap pong mambudol, lalo na po kung facts ang pag-uusapan. Tandaan nyo niloloko po tayo ng mga to. Harap-harapan nyo pong ginagago yung mga Pilipino. Panay mga tuloy-tuloy, no? Buhat po nung nagsimula itong si BBM na manungkulan, panay po pambubudol na. Pati ba naman yung imbitasyon, no? Pati ba naman yung imbitasyon? Mamaya po, kulang kayo. Naiinip kayo. Gurgurin. Okay, yan po mga pag-uusapan natin. Okay, pag-usapan na po natin, no, para po manahimik na tong isang nagngangalang Barakuda. Ang pangalan niya Barakuda. Na nag-aabang ng matitira sa TikTok. Okay. Pag-usapan na po natin ito pong mga issues of the day. Unahin na po natin si Vice Ganda. Yan unahin na kita. Ito po, hindi po political animal si Vice Ganda, no? Pero kahit naman po paano, may talino po si Vice Ganda. Kung ikukumpara nyo lang kay Willie Rebillame, di hamak pong mas matalino si Vice Ganda. Sa tingin ko lang. Ayun ay sa tingin ko lang. At dahil po may kaunting talino to si Vice Ganda, hindi niya na po natiis. Kasi kitang-kita naman po no. Vice Ganda na to komedyante, aktor, no, may nasabi pa rin po dito po sa may nasabi na rin po tungkol po dito sa polisiya ni Pangulong Marcos. Partikular itong pamimigay ng mga ayuda, no. Sabi po ni Vice Ganda, hindi po sapat na binibigyan natin sila ng tupad at akap. Kailangan yung magpagawa ng mga pasilidad sa ospital. Kasi alam nyo, hindi lang po sa mga mahihilig sa politika na expose tong ating gobyerno itong ating administrasyon, no? Lahat naman po siguro maiintindihan na yung pondo ng PhilHealth dapat po yang ginagamit para sa mga miyembro at para sa mga benepisyaryo ng mga miyembro, no? Pero lahat po ay nagulantang na pati po yung pera na ng PhilHealth, ito po actually halo-halo lang Hindi lang po mapuntuhan ni Vice Ganda na yung pinupunto niya ay wag naman po nating dalhin lahat sa pamimigay ng ayuda, pati po pera ng PhilHealth. Napakasimple po. Mula po sa pangkaraniwang Pilipino, katulad ni Vice Ganda na walang ganong alam sa politika pero meron pong common sense.
Di po ba? Hindi po sapat na mamigay lang na mamigay ng tupad at akap. Ano sabi niya? Dapat magpagawa kayo ng pasilidad sa ospital. Gamitin ninyo yung pera ng PhilHealth para po sa makatulong sa ospital. Oh, di ba? Rekto. Dinaig ka pa ng common sense ni Vice Ganda. No? Napakasimple lang. Instead, na kinuha ninyo yung pondo ng PhilHealth, dapat inutusan nyo na lang yung DOH na gamitin yung pera na yan kung talagang sobra. Questionable nga yung sobra eh. Di ba? Yung bilyon-bilyon na kinuha nyo sa PhilHealth, dapat pasilidad na lang ng ospital. Ayon kay Vice Ganda. Nakakita niyo po. Minsan kinakailangan lang natin common sense. Eh. Biruin nyo, kapos na kapos tayo sa mga pasilidad. Tanong nyo po, sa mga ospital ninyo, yung mga pangkaraniwang ospital, karamihan po sa probinsya. Probinsya na tawag natin. Karamihan po sa probinsya, alam po ninyo, kulang. Meron po sa bawat probinsya siguro, sa Kapitolyo, may ospital doon. Pero yung paano yung malalaki po ang probinsya natin eh. No? Karamihan po may isang public hospital lang na halos kumpleto. Halos lang ha. Pero yung mga nasa munisipalidad, wala halos gamit yan. Kaya po karaniwan, pag malala po ang sakit, pupunta na yan sa Kapitolyo, dun sa may ospital na merong pasilidad. Napakasimple, no? Hindi po kinakailangan ng political genius ka. Hindi nga vlogger to si Vice Ganda eh. Kadalasan nga asar ako rito eh. Kasi hindi ko gusto yung kanyang patawa eh. Pero sa pagkakataong ito, no, napaka-practical. Kung may pera ang PhilHealth, yun yung gusto niyang sabihin eh. Huwag naman dalhin yan sa tupad at akap. Ipagpagawa na lang natin ang mga pasilidad ng ospital. Di ba? Simple. Minsan sa mga simpleng bagay, katulad po, maibida ko lang po yung pagsama ko dito sa tree planting ni Apollo Kibuloy. Pastor Apollo Kibuloy. Tignan niyo po yan. Napakasimple. Problema natin lagi baha. Putya, nag-tree planting sa buong Kapuluan. Wala po nag-iisip na tree planting. Yung totoong tree planting ha, hindi po yung pa-picture lang ha. Oh, yan po yun. Yan po yun sa probinsya. Okay, punta na po tayo rito sa iba pang usapin. Alam nyo, na hindi na lang po ako ngayon kay BBM naaawa. Naaawa rin po ako sa mga fans club ni BBM. Ipinagpipilitan po nila, no? Na wala talagang inimbitahan. Alam niyo po ba yung salitang Google? Pwede po kayo. Pwede niyo pong i-search yan, no? Di ba? Pwede po kayong mag-research sa Google na itanong po ninyo sino po yung mga inimbitahan ni BP Sara. Ay, BP Sara. Bura. Naghalo. Ulit. Itatanong nyo lang kay Google, sino po yung mga inimbitahan na world leader o mga presidente, ang mga leaders ng iba't ibang bansa. Sino po yung inimbitahan ni Donald Trump? Lalabas po na nag-imbita po si Donald Trump. No? Taliwas po sa gustong palabasin ng mga to. Kasi ang pinagbabatayan nila yung sinabi ni Ambassador Romualdez eh. Na, alam niyo yung sinasabi ko, Romualdez yan eh. May tiwala pa rin kayo sa mga Romualdez?
Basahin lang po natin na saglit yung ano yung sinasabi ni Romualdez para po maunawaan natin. As a matter of policy, no head of state is invited since the 1800s. No head of state has been invited to the US presidential inauguration. Only an ambassador are invited. Yan po, sinabi ni Jose Manuel Romualdez. Kamag-anak po yan ni BBM. No? Kasi pahiyang-pahiya po sila na sa lahat ng pagsisipsip ni BBM, nagpakatuta na ng gusto sa US, hindi pa rin invited. Yan po ang katwiran. Wala naman daw iniimbitahan yung mga presidente sa inauguration since 1800s. Pag sinabi ba na Romualdez, maniniwala na lang tayo? Tagal na natin binabatikos yung Romualdez eh. Tapos pag sinabi niya na hindi imbitado, walang imbitado, maniniwala tayo? Big deal ba sa inyo kung hindi inimbita? Hindi po. Hindi big deal sa amin. Ang big deal sa amin, yung harap-harapan ninyong pinagsisinungalingan yung mga Pilipino. Ang tanong ko sa iyo, Pat Sabilio, total nariyan ka na naman sa TikTok. Ang pinagtataka ko sa iyo, bakit hindi big deal sa iyo na pinagsisinungalingan yung mga Pilipino? Simple lang po yan eh. Kung hindi invited, manahimik. Hindi yung nag-iingay pa kayo, hindi rin, wala namang inimbitahan eh. Hindi po yan yung problema namin. Kung big deal ba yung imbitasyon. Of course. Big deal po yan kay BBM. Nagpapakatuta nga siya eh. Alam nyo, wag na tayo magbulahan, no? Kung hindi big deal sa inyo yung magsinungaling sa mga Pilipino, sa amin big deal yan. Kung okay lang sa inyo na mayat maya tayong pinagsisinungalingan ng pamilyang ito, kahit maliliit na bagay, sa amin hindi po. Dahil kung nakakaya nyo magsinungaling sa mga Pilipino, harap-harapan, kayang-kaya nyo magsinungaling sa maliliit na bagay, hindi nga maliit na bagay yan, imbitasyon yan eh. Ano po ba ang totoo? Mag-search po kayo. Makikita nyo po rin Xi Jinping and other world leaders invited by Donald Trump in his inauguration. Inimbitahan po. Nag-iimbita po si President Trump. Kung yung ibang presidente po hindi nag-iimbita, nag-iimbita po. Malinaw na walang imbitasyon. Sasabihin nyo, maliit na bagay ito. Opo, sa amin maliit na bagay yan. Pero yung pagsisinungaling ninyo ng harap-harapan, ginagawa niyong bobo ang mga Pilipino, dun kami nagre-react. Ngayon sa iyo, Pat Sabilio, kaya ka hindi sumisikat bilang vlogger kasi okay lang sa yung pinagsisinungalingan ka eh. Kami hindi. Di ba? Big deal ba sa amin na hindi maimbita? Hindi naman kami presidente. Pero kay BBM, big deal sa kanya yan. Kaya nga yung mga tuta nyo dito nakakalat. Eto po. So yan yung sinasabi nila, di ba? Sinagot natin kanina yan. Sabi ko, mag-research lang kayo. Binasa natin. Imbitado si Sing. Iba po yung inimbitahan. Iba po yung nang imbita. Iba rin po kung dadalo ba si Xi Jinping o hindi. Naintindihan nyo? Magkaiba po yun. Ngayon, ito po ang katwiran nila. May bago na naman silang katwiran tungkol po dyan. Sabi po, kino-quote nila si Martin Andanar. Kino-quote nila si Martin Andanar. Sino po ba si Martin Andanar? Siya po yung head ng PCO. PCO dati, no? Hindi ko alam kung PCOO, nakalimutan ko na. Basta yung katumbas ng PCO ngayon, siya yung head dati noong panahon ni Duterte. Okay, sabi po ni Martin Andanar, kinote po ng mga tukmol, it is not customary for heads of state to attend the US inauguration because it is a domestic event.
The head of mission or the ambassador is the representative of our country. So ang sinabi ni Andanar, hindi dadalo si Duterte. Pero ito po ang kinatwiran na itong pinost nitong JC Punong Barangay. Former President Duterte was also not invited by Trump to his inauguration in 2017. Hindi raw po inimbitahan si President Duterte. Kino-quote niya po si Andanar. Wala naman po sinabi si Andanar na hindi inimbitahan. Ang sinabi po ni Andanar, hindi dadalo si Tatay Digong. No? Iba po yung hindi ka inimbitahan, iba yung hindi ka dadalo. Magkaiba ba yun? Inimbitahan niyo ako. Sorry, hindi ako makakadalo. Inimbitahan niyo ako, pero hindi ako nakadalo. Si Tatay Digong, inimbitahan ni Trump noong 2017. Pero hindi siya nakadalo. Hindi po, wala po sinabi si Andanar na hindi siya inimbitahan. Ang sinabi po ni Andanar, hindi makakadalo si Tatay Digong. Magkaiba po yung hindi inimbitahan at hindi makakadalo. Tinatama po natin yan.